with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, isa magandang araw ng Huwebes. Maulan na Huwebes po sa inyong lahat. Correct. Ayan, hindi ba naway kayo ay mag-iingat pa? Gaya ng sinabi nga kanina ni Lenseng, may mga ibang eskwelahan na nagsuspindi na ng mga klase sa mga elementarya at iba yata high school din. Kung talagang patuloy na raragasa ang ulan, hindi ba? Mag-iingat po tayo mga pangga. Sana may mga baon po tayo mga payong at syempre mga jacket pa ng laban sa ulan. Hindi ba? Lamang yan, Mare, ang kailangan pangilagan, ha? Oh. Pangilagan din natin yung kaliwat kanan. Oh. Ayan, na pag sasagawa ng gobyerno. Ayan. Ng lansangan. Oo, hindi gobyerno ng lansangan, kundi ang local government ng Maynila. Kung saan isinasagawa na ni Mayor Isko Moreno ang pagsasalinis or paglilinis. Cleaning operation. Oo, clearing operation sa lungsod ng Maynila, kung saan hindi pa nagiinit ang kanyang puwetan daw. Ay init na siyang tanggalin ang mga nakasagabal. Kasi Mare, kamakailan po, diba? Nalinis. Yes, at kamakailan lamang, Mare, naging usap-usapan nga itong hindi pangongolekta ng basura dyan sa Maynila. Kaya nga naman, namataan natin dyan sa Maynila, kung saan ako nakatira, ang kaliwat ka ng tambak ng basura, which is ngayon ay ginagawa na ni Mayor Isko Moreno na linisin niya. Correct. Very good naman din siya. At wag kung saan-saan pumaparada. Kasi, nako. One-side parking na lang ulit. One-side parking na tayo ulit. At sa mga bata naman, curfew sa Maynila ay pinatupad na mula, ayan, mga minor de edad. 14 years old and below. Yes. Yan, 10 p.m. to 4 a.m. Diba? Mga minors. Actually, hindi pala, 17 below. Diba? Actually, Mari, kahapon ngayon nakatanggap na tayo ng memo dyan sa atin dyan sa Pandakan. Kung saan, ang parking na lang, yung pagpapark doon sa street parking is from 6 a.m. to 6 p.m. Oo. 6 a.m. to 6 p.m.? Yes. Tapos yung... Dapat 6 a.m. to 6 p.m. walang mga nakapark na one-side parking lang. One-side parking. Yes. Yung 6 p.m. onwards hanggang umaga, okay lang mag-park na kayo. Correct. Yeah, kaya salamat, Ate Bibian. Talaga nga naman, effort ng bongga. Anyways, sabi... May guest po pala kayong tarot card read. Grabe ka, Mario Palmera. Ngayon na nga lang bumalik ulit si Tita Cora na nakakaloka ka. Wala namang mga panggay sa magandang at maulan na umaga sa inyong lahat. Parang gusto rin akong sunduin ni Mario Palmera. Kagaya na nangyari sa'yo kanina. Ay, pero hindi, wala na. Umupa na ako. Anyways, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang nasusundo. na si Tita Cora. At eto na ang baklita sa Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre gusto kong batiin pinababate ng aking sisterette na si Arnel Bascara. Etong at masugid na tagapakinig ng Baklitas na si Jing Legaspi Cruz. Ayan, may-ari siya ng food trip restaurant dyan sa may parada, Santa Maria, Bulacan. Taga-parada ka pala. Alam mo, maganda dyan sa parada, maraming kainan. Yung food trip restaurant daw, ang lakas daw ng radyo, laging naka-energy FM. Sana makapunta kami dyan. Ay, batiin ko lang din yung mga taga-Kay Pombo dyan sa Santa Maria, Bulacan. Diyan yung nanay ko. Uy, hello po. And of course, batiin ko lang si Tita Alicia Balatbat. Ng Lola Nenas. Yes, maraming salamat. Parang ang sarap namang toasted show ko pag ganitong maulan. Tita Alice na may bihon. Correct. Siyempre, pasalamatan ko lang. Pasalamatan ko lang si Tita Mayet de la Rosa. Correct, diba? O gamit na niya ang kanyang mahiwagang balabal. Yes. Diba? Abangan niyo yung balabal ni Sisa. Correct, diba? Antayin niyo kung saan ko yung gagamitin. Correct. Malay niyo, diba? Check the blue app always. Sa blue app ginagamit. Ibang blue app. Planet Romeo. Ibang blue app yun. Letter O. Nagsisimula. Grabe. May subscription Para makita nyo sino nakaka-collab ko, diba? Yun yung talagang rumaragas ang pagko-collab. Parang pinagsanim-sanim puwersang GMA7 ABS-TV5. Yun talaga ang collab. Yes! Diba? Salpukan kung salpukan. May trio tagapayo. Diba? Kaya minsan nililito nga ako pag trio. Ganun.
Si Ew, Parang ate. alin ang aking uunahin. No? Wow. Ang dami naman, buffet agad. Gano'n. Minsan nakakataranta din yun sa buffet, ganyan. Oo. Anyway. Naku, eto na ang chika natin na kinasaga for today's video. Naku, Yes. Mare. Dahil kahapon nga din nagsanga, diba, ng pagbati ang Facebook page mismo ng Vice Comedy Club kung saan nga naman sila ay nagsaselebrate ng kanilang first year anniversary. Kung saan nga naman prior kahapon ay nagpatawag yata ng meeting si Meme para doon sa gagawin nga nilang pasabog during their anniversary. Special Ano mo yun? show. Oo, special show. Pero marami nakapansin, Mare. Kasi parang sila Petit yata yung medyo nag-live during the meeting. So iniikot ang buong Vice Comedy Club during the meeting at wain nilang masay China, si Lassie at si MC Moa na parang sinasabi, hindi sila invited na nakakaloka. Well, anyways, diba, sabi nga ng ilan, parang patuloy ba talaga ang tampuhan na lumalaga, ano mo yun, na namamagitan sa kanilang dalawa na para maging ang trabaho nila. Kasi syempre, diba, sa Showtime, hindi na natin sila masyado talaga nakikita. Ilang linggo na. Mag-iisang buwan na actually. Pero ngayon, dito naman sa Vice Comedy Club na, alam mo yun, na alam naman din natin na hindi lingid sa kaalaman ng mga tao na may parang ambag ba dito si MC Moa sa Vice Comedy Club, diba? Na parang pati ba naman yung trabaho outside na naapektuhan na rin. Ano bang ginagawa mo? Sige lang, magkwento ka Diba? lang. Pero yun na nga, as in, wow. Ba't ka nagpapakita ng laman na malamig lang diba? Pasabog ka rin naman kasi. Sige, kwento. Di na nga, parang sabi tuloy ng ilan, sana naman matapos na at magkaayos-ayos na sila. Kasi syempre, iba pa din yung rapport talaga nila pag magkakasama kasi talaga sila. Marami naman din na nagsasabi na tipong aminado naman din si Meme Vice dahil sa recent interview niya kay Carmina Not Villarreal. Diba? Doon sa parang CNN. Carmina After Oo, R. yun sa Carmina, oo. Parang sinabi nga niya na tipong madalas naman sila nagkakatampuhan talaga ni M. Sa kanya ba niya sinabi? Hindi niya sinabi direkta na nagkakatampuhan sila ni MC. Pag nagkakatampuhan sila na magkakaibigan, minsan tumatagal talaga ng buwan, yung mga gano'n, na parang sinasabi nga niya na tipong wala namang masama, pero nagkakaayos din. Kaya nga naman sabi ng ilan, diba? Kasi syempre, anniversary special to. Yung ibang mga malalapit sila, Iya, diba, nandoon. Iba pa sila, Becky Bello. Lahat na talaga ng mga, actually, yung mga na-discovery din talaga ni Meme Vice na, alam mo yun, na hindi ko sinasabing parang ginusto niyang hawakan or i-manage, diba? Pero yung mga nadidiscover niya na pwedeng, alam mo yun, bigyan ng spotlight. Isa doon sa Vice Comedy Club. Pero ito nga dalawa na ito na nowhere to find. Na parang maraming talaga na nalulungkot sa sitwasyon na sana magkaayos-ayos na nga. Sana matapos na din kung ano man ang pinagdadaanan. Hindi kasi, diba, katulad yan, nung nakaraan, diba, na may nag-tweet kay Meme tungkol doon sa hindi pa po ba kayo gagawa ng pelikula na sinabi nga niya na tipong meron silang ginagawang pasabog ni Junlana. Diba, na isang pelikula na hindi natin alam kung ito nga ba yung magiging parte ng MMFF entry. Pero doon pa lang, marami na nagsabi na bakit hindi rin kasama si MC at Lassie doon na usually talaga pag gumagawa siya ng proyekto is kasama niya talaga. Kumbaga parang yung kanya mga sidekick ba. At saka sinabi ni Meme na na niya to, mga lucky charm niya. Oo. Diba? Tsaka for sure naman din, darating din naman ang araw na magkakaayos-ayos lang din. Maaring siguro, baka naman talagang, hindi natin alam, baka during the Vice Comedy Club anniversary, nasa abroad sila, diba? Kasi usually, diba, pag nagbablog sila, recently nakikita natin, out of town, o kaya nasa abroad, yung mga ganyan. Pero tatlo daw kasi silang hindi na sa China during the anniversary special, si Chad Kinis, si MC at si Lassie. Si Chad, kasi busy siya ngayon dun sa Keeping Up with the Comedian.
Sila MC at saka sila si nakikita ko may mga upload naman sila with Bex Battalion kasama si Chad Kinis sa vlog. Oo. Baka busy lang. Oo, baka naman. And FYI sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, ang lahat ng comedian ng Vice Comedy Club ay exclusive po sa Vice Comedy Club. Kaya hindi nyo po sila nakikita sa ibang bar. Sa ibang mga comedy bars. Kayo na nag-start at nagkabati si MC at saka si Las, nagkabati si MC at saka si Tonton. Oo. Hindi nyo na po nakita si Tonton sa ibang bar. Kasi naka-exclusive nga po sila sa Vice Comedy Club. Sa Vice Comedy Club. At talagang nga naman na talagang... Ayan, si Divine Tetay wala din. Parang ang Bex Squad. Sino ba ang nasa Bex Squad? Si ano ba? Si Tonton nandun din. Si Tonton nandun. Baka busy lang. Baka naman talaga nagkataon-taon lang din. Kasi ang alam ko si Tetay meron din show. If I'm not mistaken na, parang may show din siya sa TV5. Correct me if I'm wrong. Baka nagkataon talaga na yung mga schedule hindi nagtugma-tugma. Hindi ibig sabihin na tipong, kasi nagkatampu-tampuan tapos alam mo yun, nag-aklas kayo. Talaga ba? Doon sa nakapagkwento sa akin, may part daw na ganun, pero... Nagpaksyon-paksyon na? Hindi paksyon-paksyon. May tampuhan pa rin. Oo. Pero kasi, para may niluluto nga. May proyektong gagawin. Kaya pala sabi ni Mario Palmera, baka naman may plot twist yan. Kasi Mare, eto na lang ha. Kung ang ano nito ay lumala na ng lumala itong away na ito at nawalan na ng trabaho, hindi naman siguro papayag sila MC na mawalan lang sila ng trabaho ng ganun-ganun lang. Correct, diba? Diba? Pwede. Alam mo yun? May ano yan. For sure meron. Baka mali naman din natin, ito yung gagawing pelikula nga sa December na kung ano man. Oo, kasi kalahati ng taon eh. Metro Manila Film Fest. Baka nga party ito. Alam naman natin how showbiz runs. Oo. At saka kung sakasakali man na pinaghahanda na nila yung pelikula, bakit hindi? Kasi kalahati na ng taon sa TikTok nga may mga nag-online selling na ng parol eh. Oo, diba? Na nakakalok. Bakit kasi July na? May parol na sila. Next month nga, diba? August na, mabilis na, magde-December na naman. Pero yun nga. Hindi pa sumisilip si Jose Maris Chan. Wala, hindi pa. Hindi pa siya kumakaway. Next month pa. Pero yun na nga, mali ba naman natin nagsushooting? O, diba? Mali ba naman natin, sabi niya, mga Mare, bakit kaya, hindi lang si Chang Ami Perez ang tanungin natin. Alam nyo, may mga memes naman kami kung paano namin malalaman ng mga chika. Pero dahil kasi mga kaibigan, mga magkakaibigan ito, diba, hindi sila basta-basta magsasalita kung saan-saan. Tsaka, mabubuwag. Tsaka nagugulat ako kung saan nanggagaling yung mga chika ni Nanay Christy na isa sa mga nakakahalubilo nila ay nag-i-splok. Diba? Sino? Hindi, tsaka bakit detalyado? Oo. Yun lang din naman. Yung pagkakasplok, detalyado. Yes. Diba? So, ibig sabihin lang nito, meron talaga. Kasi diba, sinabi naman ni Meme talaga na na doon sa interview din niya kay Carmina, diba, na sabi nga niya, hindi siya ganon kadaling magtiwala. Pero, pinakikisamahan din niya dahil natutuwa siya at nabibigyan din naman siya ng kasiyahan ng mga taong to. Pero mulat ang mga mata niya kung sinong totoo at sinong hindi sa kanya. Hoy, speaking of that, Mare, ito ba'y naichika mo kahapon sa kanila tungkol dun sa pagpapatingin? Yaman din lamang na pag-uusapan natin si Meme Vice Ganda. Na yung pagkakasuspindi pala sa kanila ng MTRCB ay bunsod ng pagkakasuspindi sa kanila ng MTRCB. Ito daw yung dahilan kung bakit sila nagpapatingin sa psychiatrist recently. Nagpa-therapy. Kasi nade-depress. Lalo daw si Ayon, diba, ng bongga. Yun ang pagkakasiwalat naman niya. Yes. And which is a good thing din. Kasi parang may guilt feeling daw dun si Ayon na parang na dahil sa kanya, kung hindi dahil naging sila, kung hindi sila kumain ng cake, diba? Maganda yun kasi kahit papaano magkakaroon ng closure para sa kanila, katahimikan din, diba? Kung ano man yung naiisip nila, hindi ba? Na nakakatuwa lang. But anyways, sabi dito ni ni Bianca Ashley, di lang siya pinapatulan ni Meme dapat diyan kay Nanay Christy masampulan na ni Meme. Hindi naman na, kumbaga parang para naman kay Meme, 'di ba? Kung meron naman din siyang means para naman din, alam mo 'yon, ipagtanggol niya ang kanyang sarili, gagawin din niya. Pero
Diba? Kung alam din naman niya na ikasasayang lang din naman ang oras niya, wag na lang. Sa dami ng ginagawa niya. Uy, alam mo ba, yung ginagawa nga ni Meme Vice ganda na pagtatanggol sa sa MTRCB, sa LGBTQIA+. Correct. May mga nagko-comment pa nga na, bakit pinagtatanggol mo yung mga akla? Yung mga aklang kaibigan mo, hindi ka muna maayos yung relasyon mo sa kanila. Nyo. For sure naman din, dun sa mga nagsasabi na yan, for a friendship of 2 decades, 20 years, alam nyo na kung paano kayo magbabate, alam nyo kung paano kayo magpapakalma, alam nyo din paano muna, sige, diba? Pero, kung mapapansin natin, meron ba nagsasalita ang both parties na against each other? Di ba wala? Hindi lang natin sila nakikita na magkakasama, pero nobody dares to talk. Diba? Even si Meme, diba? Hindi naman niya sinisiraan sila MC at Lassie at kung sino man. Sila MC at Lassie, hindi rin nagsasalita ng kung ano man against kay Meme, diba? So, ibig sabihin lang nito, it's just a true definition of true friendship na, normal yun. I-acknowledge natin na may nagtampo, may nakagalit, pero realization niya hindi sila nagbe-burn ng bridges. Kailangan lang din na meron din pumupukaw sa bawat magkakaibigan. Pero aminin natin, Mare, sa magkakaibigan talaga may ganyan. Kasi kung walang ganyan ng pagkakaibigan, plastikan hindi magiging kayo. Healthy. Oo. Diba? Hello sa mga taga. Ayan, may nagpapabate from, all the way from Dubai. Mayet Kambalisa. Mayet. Si Jebs Oliver. Jebs, mali. Jeff pala, sorry. Hernani. Mali, Jeff pala yun. Madalagyan ko ng Mart. Nasobrahan ko din kasi recently na mas madaming uploads. Tumugtog siya. Diba? Sandali tumigil ka muna dyan. Mushi niya. Diba? Yung mga ganong aspeto. Nasabi na nasobrahan ko din kasi recently na mas madaming uploads ang Bex Batalyon na vlog nila. So, hindi pa nila masyadong hindi sila masyadong busy. Sila MC and Lassie. Maganda yun, nagkakapera pa rin sila kahit vlogging. At least, di ba, may update tayo tungkol sa nangyayari sa kanila. Grabe naman tong Pero in fairness, hindi naman mukhang haggard si MC. Mukha namang happy sila. So, ano pinoproblema natin? Diba? Yung mga ganong aspeto. Hayaan na lang din natin. Hanggat wala naman din tayo nakikitang preba, lahat yan magiging spekulasyon. Tsaka ano ba yung mga nakikita nyong picture, yung rehearsal nila? Diba? Hindi lang isang araw ang rehearsal ng mga bakla. Kumaga parang hindi naman ibig sabihin kahapon anniversary nila, kahapon po yung show. Pinaghahandaan po nila yan. Probably mga weekend yan, o kaya alam mo yun, it's a month-long celebration yan usually. Tsaka by schedule yan. Correct. Kailan, Diba? Nag-meeting pa lang, wag po muna natin yung unahan. Malay natin yun yung pasabog comeback nung dalawa. Na pagdating ng anniversary special, sila talaga yung bubungad sa ating lahat. Antabayanan natin natin magsalita sila. Kasi, Mare, ako'y nakikipag-ugnayan din sa mga malalapit na kaibigan nitong sila MC, sila Lassie, even kay Mime. May sumagot sa kampo nila MC. Sinabi niya, wag na muna, ma. Di maganda yun, diba? Maganda yun. Ibig sabihin lang nito na wag na natin palakihin pa. Let's just put it that way. Mga ganun. Have a great Thursday, Baklitas, watching from Singapore. Ay, hello po, Persilia Cardinal. Wow. Hello po. Magandang araw. Magaan na kalooban ko sa iyo sa pagkakatawag mo sa sarili mo ng Cardinal. Si SG. Ay, mali. Sa SG pala. Ano ba naiisip ko? Mataas ang palitan mo na. Iba yun. Mataas ang palitan ng SG. Medyo mahal, di ba? Ay, nako, Bianca Ashley. Ay, nako. But anyways, nako mga panggayan po muna ang ating chika on a Thursday morning sa aming pagbabalik. Isang matigabong chikahan na naman ang dala-dala na dalawang bakla. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay boring ngayong araw nito, habang kayo ay nakikinig ng mga music na ating papakinggan, kung hilig mo lang din naman magtong, it's at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play, diba, a real game of tong, it's with real people for free. May chance ka din makisplit over 34 million pesos ng papremyo at may chance ka din makaklaim ng 14,640 pesos sa daily cash out. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya pwede rin itong i-cash out. May dalawang event araw-araw dahil kung G ka na, Mare, visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram, TikTok na may username na Tara Game Zone. G ka na ba sa tong? Yes. Well, tara sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun
lang. Well, diba? Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang toroy. Dapat sinisenyos ka na din dyan. Ay, yes. Hindi mo gagawin yun. But anyways, mga mangga, ako po muli sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!